Sumainyo ang Panginoon. Tulad ng ipinahayag natin sa pasimula ng ating pagdiriwang, ngayon ay nakilang kapistahan ng pagbibigyan kay Jesus ni Juan Bautista. Sa bahagi ito, sabi nga po rin, hindi sapagkat si Jesus ay may kasalanan. Siya'y walang kasalanan. Pero anong sabi yung Juan? Ay hindi dapat ay siya ang binyagan ni Jesus. Pero anong sabi ni Jesus? Hayaan mo itong mangyari ngayon. Sa bagay ito, nararapat ng gawin. Sabi nga natin, hindi gawa ng may kasalanan sa Jesus. Upang matupad ang kalooban ng Diyos. Ano yung pinakilang matupad? Yung kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos para maipahayag? Maipahayag yung pagkilos ng Diyos sa pagtatalaga niya bilang Mesiyas na magliligtas sa kanyang bayan Israel. So pinapakilala sa suntusin na rin, ito'y pagkilos ng Diyos. Sa pamagitan ng hindi lamang na Jesus, ngunit ng Ama at ng Espiritu Santo. Sa Jesus na binigyan, na binabungan ng Espiritu Santo, na nakita ni Juan sa anyo ng kalapagi, na nagpapahayag ng isang panibagong simula mula sa paghamon ng Espiritu Santo mula sa tubig at sa pamagitan ng isang tinig na mula sa langit, ang tinig ng ating Amang nasa langit. So, nakutin po yung banal na tatlo, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Present na nakita niya sa kanyang pagbibigyan kay Jesus. Kaya yun ang unang makita natin, nasaan ang pagkilos ng Diyos. Yung pag ginagawa natin yan, kalooban ba ng Diyos? Yung bang ating mga bibiin, mga plano, sigurado ka rin, yun ang gusto namin. Pero may pangalawang tanong, ito ba yung gusto ng Diyos? Ito ba yung kanyang kalooban? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Tunutusin ko, yung sumunod sa kanyang mga utos. Ano yung kanyang mga utos? Yung 10 utos ng Diyos. Yung 5 utos ng Santa Iglesia. Bahagi yung very general na nangyayang. Umiwas sa kasalanan. At ang gumawa ng mabuti. Pero hindi lang ito nagtatapos. Yung paggawa ng mabuti. Ngunit alin, dapat maging aware tayo na itong pagkilos na ipinalin kasama namin ang Diyos. Kasi pwede ka naman tutulong sa mga ko pero walang Diyos. Ginagawa yun ng mga komunista. Ginagawa yun ng mga ateista. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Pero tumutulong sila sa mga nangangailangan. Tayo, hindi lang tayo tumutulong sa nangangailangan. Tayo yun tumutulong tayo sa nangangailangan kasi bakit? Maliwanag sa ating ito yung gusto ng Diyos. Yung pagtulong natin sa mga may hirap ay pagtulong natin gawa ng pakikisa natin sa Diyos. Bahagi yung kasama natin ang Diyos. Hindi lang
paggawa ng mabuti, ngunit paggawa ng mabuti na alin, kasama namin ang Diyos. At itong paggawa na ito ay alin, ito yung kalooban ng Diyos. Pagkilala na ito yung kalooban ng Diyos. Kaya nga, maniwala mo, hindi kailangan ng Jesus. Nasipin niya gagawa. Pero bakit? Bakit nila ginawa? Yun ang gusto ng Amang nasa langit. No? May mga iba pang kalailanan na pwede natin pagkakalilayan, pero ginawa ang makita natin. Dapat maliwanag sa atin natin, yung pang ginagawa natin ay kalooban ng Diyos. Ang kinakailangan natin itanong yun sa ating sarili. At kung nakatutulong, itanong din natin, Panginoon, kalooban mo kayo? Ito ba yung gusto mong gawin ko? Kasi marami tayong pwede gawin ng gusto ng Diyos. Bahagi yun, kahit na hindi mabuti. Pero baka mamaya, hindi yan ang gusto ng Diyos para sa atin. Kaya, napakahalaga yung ipinamanhin na Jesus na isinakatuparan ni Jesus at Juan Bautista. Hayaan mong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat namin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, bahagi yun na kung saan yung makikita natin yung tinig na narinig nila nung bininyagang sa Jesus. Ito ang minamahal ng anak na lubos kong kinalulutan. Yan po ay hindi lamang kay Jesus. Yan po ay para sa bawat isa sa atin. Kailan, kung tayo bininyagan, bahagi yun. Sabi nga natin, kalimitan, ang nababahagi namin ni alin, yung original sin. Sabi nga, para maalis yung original sin. Ano yung nakatago doon? May original grace pala. Yung pangunguna ng grasya ng Diyos. Hindi lang yung grasya ng Diyos. Kunin ka rin, yung pangunguna ng grasya ng Diyos. Yung original grace. Na sinira naman ng alin ng original sin. Ano yung original grace? Tayo kasama ng Diyos sa namin. Dapat. Kaya lang, sinira naman din ng original sin. Kasi sumuhay si Evan sila. Pero huwag tayong kalimutan na yung biyaya natin yan, ibinabalik tayo doon sa alin, sa original grace. Kaya nga kung mapupusin nga, makita natin, binibigyan natin bata. Kasi nandun yung pangunguna ng grace na Diyos, wala pang ginagawa yung bata. Kasi nga, original grace. Ang original grace ng Diyos, hindi pa makasasagot yan. Ay, pinagpanguna. Kaya napakalaga yung ito ng alin. Yung pangunguna ng grasya ng Diyos. Nanawa ngayon natin kalimutan the primacy of God's grace. Tatandaan ito, pangunguna ng grasya ng Diyos. Kaya ngayon ay hina-highlight ko, kung mapapansin natin kapag kalimitan wala lang tayong minyak ngayon, second mass. Pero kalimitan kapag may nagpapabinyag ng linggo, sinasama ko lang sa misa. Kasi gusto kong i-highlight yung kagalangan din natin bilang bayan ng Diyos na kung saan ay makita natin yung pangunguna ng biyaya ng Diyos. Wala pang ginagawa yung bayan ng Diyos. Hindi dahil binigyan ka ng grasya ng Diyos o wala may ginawa ka. Hindi. Nauna yung grasya ng Diyos.
Ano yung gagawin mo? Yung pagpapakabuti, yung pag-iwas sa masama, para lamang mapanatili yung original na grasya ng Diyos. Kapag hindi mo inalagaan niya, nakasalaan, inaalis mo. Pero unang tingin sa lahat, naroon yung pangunguna. Yun ang pangunguna yung sinabi natin. Ito ang inamahal kong anak na lubos mong kinatulungan. Yun yung pangunguna. Ay kung minsan sabi nga ng tao, bakit parang hindi ako kinatulungan ng Diyos? Ikaw ang may problema. Hindi ang Diyos. Pero una, mula pa ng una, kinalugdan na tayo ng Diyos. Kaya ano yung dapat natin pangalagaan? Ayusin natin. At doon tayo humukot ng lakas. Kasi mahirap mo tungkol sa kalooban ng Diyos. Mahirap mo labanan ng kurakot. Mahirap mo labanan ang padrino system. Mahirap mo maging mabuti, magtutusin. Mahirap mo maging totoo. Pero sabi nga, magagawa natin yan. Bakit? Kasi doon tayo huhugot ng lakas. Dahil kinalulugdan tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng biyaya. Hindi yung magpakabuti ka at your own risk. Hindi yung kung tutusin inilagan na ng Diyos yung kanyang biyaya. Kaya lamang, sabi nga natin, baka kasi yung pinangahawakan natin ay yung original sin, hindi yung original grace. Kaya hilingin natin sa harapan ng mga kapalat naman po magpaalala sa bawat isa sa atin. Kasi doon tayo kumuha ng lakas. Na tayo bilang mga binyagan niya, minamahal ng Diyos. Kaya pwede natin sabihin, minamahal ako ng Diyos. At lubos ako pinalulugdan ng Diyos. Pinakailangan natin ipaalala namin sa sarili yun. Sapagkat yun ang trabaho ng kasalanan. Kalimutan natin na tayo ay mga anak ng ating Amang nasa langit. Na tayo ay ginagabayan ng Espiritu Santo at tinutulungan tayo ng ating kapatid na si Yesu Cristo. Mula pa nang tayo ay binigyan.